Okay, this is recorded in our computer. Now we will live on Facebook. Okay, so this is a continuation of the series. This is series on, on biblical history. In the book of Genesis. Book of Genesis. And so okay, so we'll live on our Facebook page. So now it's ready. Okay, good morning. Okay, now I will play. Steady, no. Steady, know of your grace. Setting my feet in your way. Entering into your presence. To behold you face to face. God of all heaven and earth.
because we follow Jesus. We know that in His hand we are safe. And so siya po ay mananatili na maging bahagi po ng ating buhay at pasalamat po tayo na binigyan po tayo ng pagkakataon upang magkaroon ng relasyon at buhay po sa Kanya. Sa umagang ito ay muli tayo po ay ipapasalamat at wini-welcome po natin ang ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating FB. Bagamat ito ay simple lang na bahagi po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, ay ganun pa man ay nawa ang mga leksyon na ating matutunan po dito sa ating serye ay magbigay po ng bahagi sa ating buhay na tayo maging tapat at naglilingkod po sa Kanya. Sa manging ito ay atin pong tungayan at patuloy na ating pag-aralan po ang ikalawang bahagi po ng chapter 21 na kung saan dito po ating matatagpuan at mapag-aralan po yung provision kung paano po ang Diyos ay mangalaga sa tinaboy na para bagang alam po natin na pagkatapos na magkaroon po ng hidwaan itong pamilya, especially si Ismael, ay tinuya niya po yung pangakong anak na si Isaac, ay pinalayas po sila at yun na nga po ay nakakaramdam po sila na para bagang sukdulan na ito ng siguro mamamatay na sa ilang kaya nga po dito ay ating po mapapansin na God has provide even those people that are we considered na hindi mananampalataya, no? So dito po ay atin pong pansinin, atin pong basahin ng ating prayer thought for today. The judgment of God are soon to be poured out upon the earth. Escape for your life. Ito po talagang yung in-emphasize natin na ang Panginoon po ay may warning bago pa man mangyari po yung mga kaganapan sa sanglibutan. And then sabi nga po rito na mayroong warning from the angels. Other angels are heard saying, "Do not become excited. There is no cause for special alarm. Those who are at ease in Zion cry peace and safety." Ito po ang karamihan na, sige lang, mananampalataya lang po kayo, walang mangyari. So there is a peace and safety. Basta't mananampalataya lang, magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa at patuloy na mamuhay ng mapayapa. Ngunit mayroon pong voice na warning sa ating churches ngayon. Especially dito sa Micah chapter 6:9, that the Lord's crieth in the city, hear ye the one. So there is a rod that speak na kung saan ito po ngayon ng nais ng Panginoon nating pansinin, na kung saan ay sa iglesia ay nais ng Panginoon na purify po. And then sabi pa po rito, the young and frivolous, the pleasure-loving consider these warnings as idle tales and turn from them with a gist. Parents are inclined to think their children about right in the matter, and all sleep on at ease. Kampante na po ang mga tao sa ngayon. Ngunit, ganun pa man ay nais ng Panginoon na tayo na nakakaalam po ng mga mangyayari ay we will be prepared. Thus it was at the destruction of the old world and when Sodom and Gomorrah were consumed by fire. Kaya mayroon pong paghuhukom ang Panginoon na mangyari po. Una, sa atin pong pinag-aralan sa mga present truth ay yung purification of the church. And then after God has purified the church, then dito po ay mapapansin natin na there is also the 7 last plagues for the world. That's why God will prepare His people in these last days. On the night prior to their destruction, the cities of the plain rioted in pleasure. Lot was derided for his fears and warnings, but it was these scoffers that perished in the flame. Those, yung mga nanunuya at talagang inuusig ang bayan ng Diyos, yun po ang ma-destroy.
So let's pray together as we continue on preparing for the things that will happen in this world. We need to actually believe and trust in Him. Okay? Sabi po rito, the same voice that warned Lot to leave Sodom bids us come out from among them and be ye separate. Ang separation po na binabanggit po dito ay yung sanctification. Sanctify them by the truth. Thy word is truth. Yung set apart for a purpose. That God wants us to be separate, not doing things that are worldly, and set our mind on the things above. Okay, so yun po yung ating idalangin sa Panginoon sa patuloy po nating pag-aaral. Tayo po manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama, salamat po sa inyong pagising sa umagang ito. Nanais namin, Panginoon, na we will be right in you at this moment of the preparation day. Thank you so much for this day, O God, that we can continue on with our biblical history. Nawa tulungan po kami sa pamagitan ng inyong banal espiritu namin pong matungayan at maunawaan po ang mga pangyayari dito sa kasaysayan. Tulungan nawa kami, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong banal espiritu ay mananatili na ito'y maging prinsipyo sa aming buhay upang kami po ay maging tapat sa inyo habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, at amin pong pinasalamatan kayo sa lahat ng katotohanan na inyong ihayag sa umagang ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Welcome muli sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Okay, dito po tayo sa chapter 21, verses 19 to 21. Tingnan po natin kung ano pong kasunod na mga pangyayari after noong pinalayas po at nakaramdam na po si Hagar na nilagay niya na ang kanyang anak doon sa tabi at iyak si Ismael at yun nga po ay mayroon pong tinig na nangusap sa kanila na huwag matakot. Okay, tingnan po natin. Kung ready na po, buksan natin ang ating Bible dito po sa Genesis chapter 21 verses 19 to 21. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Ang Diyos ay kasama ng bata at siya'y lumaki at nanirahan sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana. Tumira siya sa ilang ng Paran at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. Okay, so ito po mga kapatid yung God's provision for the life of Hagar and Ismael na kung saan ay nilagay niya na yung kanyang anak doon sa tabi at sigaw o iyak ng iyak dahil parang mamamatay na sila sa ilang. Pero binuksan ng Panginoon ang kanyang mata at nakakita po ng fountain of water o well na kung saan ay yun ay naging kadahilanan po na mayroong pag-asa na mabuhay. Ano? So then God opened her eyes dahil saganang sa kanyang isip ay mamamatay na sila sa ilang kasi ilang yun eh. So ngunit nga, ganun pa man ay God provide na sila po ay makasurvive. So she saw a well of water. Whether the miracle was in the creation of a water source or the revealing of an existing water source, God provided for Hagar and Ismael. So dito po ay mapapansin natin na talagang God provides whenever there is nasa gitna ng problema. Ay kita nyo itong mga kapatid, si Hagar ay hindi ka pananampalataya ito, galing ng Egypt. At yun na nga po ay hindi rin pangako ng Panginoon na kay Abraham ang mangyayaring ganito. Pero nandito po ay inalagaan po, God provide for the needs of Ismael and Hagar na sila po ay nagkaroon ng provision na makainom ng tubig dahil naubos na po ang kanilang pagkain
Atin pong maalaala na dahil po doon sa panunuya ni Ismael sa kanyang kapatid, half-brother, Isaac, ay nagalit po si Sarah, kaya nga po ay pinalayas po sila at ang instruction ng Panginoon kay Abraham ay makinig ka sa iyong asawa. Kaya nga po yun ay isa sa mga prinsipyo na nais din ng Panginoon na ihatid sa atin na minsan ay bagamat ayaw natin, katulad po kay Abraham, panganay na anak niya po si Ismael. Pero ganun pa man ay sinunod niya po ang instruction ng Panginoon na paalisin si Hagar at si Ismael. At nagtiwala na lang po si Abraham na mabuhay sila at hindi pinadala ng marami. Kayang-kaya ni Abraham mapadalaan po siya ng donkey or anong mga madala po nila, pero wala. Ang pinadbaon lang po kay Hagar at saka kay Ismael ay tinapay at baunan ng tubig. So yun po yung ang provision lang na pinagkaloob ni Abraham sa kanila. Ngunit ang Panginoon po, noong nasa kalagayan na para bagang wala ng pag-asa, dahil nilagay niya na si Ismael na naghihintay na lang ng kanilang kamatayan kasi wala na makain, wala na mainom. Pero at that time, binuksan po ang kanyang mata at nakakita siya ng bukal ng tubig o ng source of water na yun po ay naging kadahilanan na sila po ay nagpatuloy na nakasurvive. So God was with the Lord. Ibig sabihin dito mga kapatid ay the idea is emphasized that God was not against Ismael and his descendants. So ang Panginoon po ay hindi against kay Ismael at kay Hagar. Bagamat ito po ay hindi kalooban ng Panginoon at bunga ng pagkakasala, ay ganun pa man ay nandyan po yung pag-aalalay ng Panginoon. Hindi po sila iniwanan ng Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, ang leksyon po dito, kahit hindi po kapananampalataya, ay huwag po nating bigyan ng tinatawag na lakas ng loob sa atin minsan na hindi sila maliligtas, ako maligtas. Hindi po yun ang dapat maging espiritu po ng bayan ng Diyos. Okay, so sa bahaging ito ng kasaysayan ay makakuha po tayo ng leksyon na God is with even those people whom we considered unbelievers. Kahit mga Gentiles po yan. Kahit hindi po sila naniniwala sa Diyos or anumang kwan, God allows them to live and we need to pray for them as well because God loves them as well. Okay? Bagamat sabihin natin na they may be a victim of circumstances that they are doing sin, but yet God still with them. Katulad po dito sa pangyayari kay Hagar at kay Ismael. Okay? So yan po ang leksyon natin makukuha dito. Okay, patuloy po tayo sa verses 22 to 24. Nang panahong iyon, si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y isumpa mo rito sa akin alang-alang sa Diyos na di ka magsisinungaling sa akin, sa aking anak at sa aking tagapagmana, ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupang iyong tinitirhan." At sinabi ni Abraham, "Sumusumpa ako." Okay. So dito po ay maipakita po dito after doon sa sitwasyon na kung saan ay si Hagar ay naproteksyonan, binigyan po ng provision ng Panginoon, ay doon ay natigil muna at dito naman sa kabilang banda ay sinabi po dito na si Abimelech. Yung Abimelech kasi dito ay maari na hindi po ito katulad or pariho ni Abimelech na kanyang pinagsabihan ng sinungaling. Nagkaroon po ng kasinungalingan dito si Abraham kay Abimelech na kung saan ay yun na nga po ay pinaalis din po sila. At yun na nga po yung nangyari dito. May isang, this was probably not the same kasi
ang kanyang sinasabi po rito na mag-swear ka na hindi ka magsinungaling. Pero parang may connection po doon kay Abimelech na kung sana'y nagsinungaling siya doon. Pero dito sa instance na ito, siguro itong si Abimelech na other person ay nakaalam ng mga pangyayari na noong nandoon sila sa isang lugar na yon na nagsinungaling siya na itong si Sarah ay kanyang kapatid. So itong Abimelech ngayon na was a title actually of a ruler among the Canaanites. Yan po isa sa mga nakuha natin na hindi po ito si Abimelech na kanyang sinabihan ng kapatid niya si Sarah. So this is not a specific name but a position of a ruler in that area of Canaan. Okay? So this ruler and Phicol, the commander of his army, met with Abraham. At sinabi nga po dito na God is with you. So alam nitong taong ito na ang Panginoon ay nasa kay Abraham. Dahil pinagyaman, pinagpala po si Abraham at nakita po nila ang sitwasyon na Abraham at that time is one of the richest among the people there dahil sa kanyang mga ari-arian na kanyang makikita po sa kanya. So Abimelech noticed this because Abraham was because of Abraham's integrity and because of the blessings evident in his life. Abraham had the greatest of all blessings, the presence of God in his life. Kaya nga po dito ay kinikilala ni Abimelech na ito yung nakita niya kay Abraham na ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanya. Kaya sinabi niya, swear to me by God that you will not deal forcefully with me. So parang may hugot dito na mayroong nalaman itong sa Abimelech na pagsisinungaling. Kaya ayaw niya mangyari yon sa kanya. Dahil pag mayroon pong pangyayari na masama ay talagang yun po iniisip nila na yun ay curse ng Panginoon dahil sa hindi magandang ugnayan dito kay Abraham. So nakita po ng tao, there is an evidence that there is an influence na nakikita po sa buhay ni Abraham. Kaya ito po ay isang significant part ng buhay ng alagad ng Panginoon na kahit saan man siya pupunta ay kilala po siya with his integrity and faith in the Lord. Nakikita po ng tao ang blessings of whatever God has been given. So ito po ay pinapayag po sa baging ito na ito si Abimelech ayaw niya po na magkaroon po ng hidwaan o anumang mga pangyayari na negatibo para sa kanyang pamilya. So because God had so blessed Abraham, he was a man of great wealth, influence, and power. Abimelech knew that it was important to have Abraham in favor towards him and his descendants. So Abraham agreed, saying, I swear. So ito po ay isang pag-swear po ni Abraham dahil nais po ni Abimelech na hindi magsinungaling. Abraham will deal with him truthfully, not falsely. Kasi nakita nga niya po, mga kapatid, na mayroon din pong nagawa. I believe that Abimelech here knew that he sometimes deal falsely. So yan po ang isa sa mga, pero ganun pa man, sa kanyang pagkakilala kay Abraham, ay nandoon ibabaw pa rin yung pagkilala niya na nandyan ang Panginoon sa buhay ni Abraham. Yun po ang napaka-importante na makitaan po tayo ng maka-Diyos na ugali na ito po ay isang influensya para po doon sa mga taong ating nakakasalamuha. So ito po ang bahagi na dapat po ay matularan po na kung saan ang influensya po natin ay mas mahigit, mas mataas yung pagkakilala doon sa Diyos. Okay? Now, patuloy po tayo sa verses
25 to 31. Nang sumbata ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na sinamsam sa kanya ng mga tauhan ni Abimelech, ay sinabi ni Abimelech, hindi ko alam kung sinong gumawa ng bagay na ito. Hindi mo naman sinabi na sa akin at hindi ko naman nabalitaan kundi ngayon. Kaya't kumuha si Abraham ng mga tupa at baka at binigay kay Abimelech at silang dalawa ay gumawa ng isang tipan. Nagbukod si Abraham ng 7 babaeng kordero sa kawan at sinabi ni Abimelech kay Abraham, ano itong 7 babaeng kordero na iyong ibinukod? Sinabi niya, itong 7 babaeng kordero ay kukunin sa akin upang ikaw ay maging saksi ko na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang lugar na iyon bilang Beersheba sapagkat doon sila kapwa sumumpa. Okay. So dito po ay kita natin na kung saan si Abraham ay karoon ng tinatawag natin na pag-rebuke kay Abimelech na kung saan ay patungkol po doon sa well or balon, no? Na kung saan ay because of Canaan had no significant rivers and a great reliance upon rain, yun po yung talagang nangyayari po na kung saan ay nagkaroon ng mga, siyempre may mga kasamahan or mga tauhan itong si Abimelech, kaya nga po ay nirebuke ngayon ni Abraham itong si Abimelech. Ganun pa naman si Abimelech ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari po. Ngunit yun na nga po ay bagamat sa mga pangyayaring yun, ay nagkaroon pa rin po ng magandang pakikisama itong si Abraham kay Abimelech. Kaya ito ay napakahalaga na bahagi po na kung saan ay si Abraham was in possession of a well of water dahil siya po ang nagdig niyan. Kaya ito po ang tinawag niyan Beersheba. Beersheba means nangangahulugan po yan na it is a source of water. There is an access to water, mga kapatid. So yun po yung kandyan, yung pagka-importante nitong lugar. So apparently Abraham was in possession of a well of water that Abimelech's servants had seized. The man of faith did not simply accept this wrong. He rebuked Abimelech because of a well. So talagang may katapatan din or tapat lang, honest lang mga kapatid, na kung mayroon po tayong napapansin na pagkakamali ay yun po ang ginawa ni Abraham dito ay nagkaroon po siya ng rebuke. Ngunit itong si Abimelech ay tapat na rin po na sinabi niya rin na wala po siyang nalalaman doon. Okay? So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant. So nagkaroon din ng kasunduan, no? The sheep and oxen were probably used as sacrifices to make or cut the covenant, as in Genesis 15 na atin pumalala na this is actually where there is a covenant din na ginanap po ang Panginoon, no? You will take these 7 ewe lambs from my hand. The 7 ewe lambs were special gifts from Abram to Abimelech to show favor and offer some compensation for his loss of access to the well. So ito po yung, kaya sinabi ko kanina na this is not the same of Abimelech na kanyang sinabihan na sinungaling, no? Na nagsinungaling siya kay Abimelech. Iba po 'yon, no? It is a king of that place na kung saan ay para maging safe po sila ay nagsinungaling po si Abraham doon na pinakilala niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Kaya kinuha po siya ng hari, ni Haring Abimelech. Itong Abimelech na ito ay leader po ito doon sa Canaan, na kung saan ay nagkaroon po ng kasunduan sila. At itong sa Abimelech nga po ay ayaw po na magkaroon ng kasinungalingan dahil siya po yung pangulo or ruler in that place. At ngayon ay nakitaan po ni Abraham na ang mga utusan or mga alagad ni Abimelech sa bayan ay doon sa balon.
Kasi ang balon na yun ay ginawa po yun. Abraham mismo ang siyang nagdig po noon, kaya yun po ang tinawag na Beersheba. No? So, sabi Pito, Abraham understood his own property rights but was not greedy and miserly. The acceptance of the 7 lambs was Abimelech's recognition that Abraham had dug this well and it belonged to him. So yan po mga kapatid, na mayroon din pala silang tinatawag natin na yung rights of possession. Kung sa iyo po yan ay dapat po ay mayroon din pong yung tinatawag natin na respeto, na kung saan ay kung sa iyo yan, okay, we have this kasunduan kasi may mga alagad nga si Abimelech na nangyari po na yung well na yon ay siguro nadumihan or whatever, na nagamit po yung well na yon without any permission. Kaya nga po ito ay sinita po ni Abraham. Ngunit itong si Abimelech naman ay walang kaalam-alam, kaya sabi niya, okay, magkasundo tayo na from this day ay hindi na mangyari yon. So, binigyan po siya ng bilang token of pasasalamat, of recognition na you knew bilang pangulo o ruler in that place, ay kinilala po nila na si Abraham ang may-ari ng balon na yon. Okay. Kaya yun ang nagkaroon sila ng kasunduan. Yun po yung ang bahagi po dito sa kasaysayan na kung saan ay makita natin na there is an acceptance of the property na inaari po ni Abraham on the part of Abimelech, who is a ruler of that Canaan, part of Canaan, mga kapatid. Okay. So therefore he called that place Beersheba. This was a descriptive name. Okay, ito na po yung sinabi ko, na kung saan itong Beersheba ay ibig sabihin ay watering place, source of water, well of underground water. Some understand the biblical name Beersheba as well of 7 and well of the oath. Ibig sabihin, doon po nagkaroon ng kasunduan na bagamat nagkaroon po ng hidwaan dahil ang mga alagad po ni Abimelech ay nagkaroon po ng hindi magandang paggamit doon sa well na yon, ay kaya sinita ito ni Abraham. At nagkaroon nga po ng kasunduan, at Beersheba would become a notable place in Israel's continuing history. Kaya atin po itong tandaan ng lugar na ito, dahil ito po ay magagamit sa patuloy na pag-aaral po natin ng history. At kung atin pong i-trace yung history nito, I will cite some of these parts sa history po, mga kapatid. And continues today as an important city in modern Israel, Beersheba. Okay? Yan po yung pangalan ng lugar na hanggang ngayon ay nandyan po. So Abraham's son Isaac dug this well again. Okay? And he built an altar in Beersheba. That is Genesis 26, 23 to 33. So ito po ay kabahagi po sa kasaysayan. Kaya si Abraham po nag-umpisa nito. Okay? Nagdig siya. And then si Isaac muli ay nagdig din po. Abraham's grandson Jacob stopped in Beersheba as he left the promised land. Yon, isang lugar din po na ang kanyang apo ay nagkuhan din po sa well na yan. Okay? And then when Israel took possession of the promised land, Beersheba became the territory of the tribe of Simeon and Judah. So Joshua chapter 15, 28 and chapter 19 verse 2. Kaya atin po yung madaanan po sa biblical history, another source of the Bible. Samuel's son were judges in Beersheba. 1 Samuel chapter 8 verse 2. So these are actually part of the history na yung Beersheba is very known and is used in Bible prophecy, where these are significant places na madaanan po sa kasaysayan. And then King Saul
fortified Beersheba in his battles against the Amalekites. So yan po ay mababasa din natin sa 1 Samuel 14:48 and 15, 2 to 9. So ito po ang mga kabahagi po sa kasaysayan. The prophet Elijah also found refuge at Beersheba when Jezebel ordered him killed. So isang naging taguan po, taguan ni Elijah nung hinahabol po siya ni Jezebel. Kaya yun po ay kabahagin po sa kasaysayan. Kaya napaka-importante po na pag-aralan po natin yung biblical history because there are backgrounds na kung saan ang mga lugar na ito ay tinawag. Okay? So, the prophet Amos mentioned Beersheba in regard to idolatry as well. So yan po ang madaanan din po sa Amos chapter 5, verse 5, na kung saan ito po ay isang kabahagi po sa kasaysayan. And then the praise from Dan to Beersheba would later become a proverbial praise describing the entire land of Israel from north to south, Dan to Beersheba. Okay, this is seen in passages such as Judges 21, 1 Samuel chapter 3 verse 20, 2 Samuel chapter 3 verse 10, 1 King chapter 4 verse 25, and many others. So sa ating pong patuloy ng pag-aaral ng Biblia ay mabadadaanan po natin na itong Beersheba is a significant place where ginagamit po na naging isang lugar na kung saan ay nandoon nagkaroon ng first covenant with men. Ito na po yung civil, what we call this, yung kasunduan. Kung ang Diyos po ay may kasunduan kay Abraham, ngayon si Abraham ay nagkasundo po sa government leader. Ibig sabihin mayroon pong tinatawag na mayroon ding yung internal na ugnayan, bagamat yes, Abraham was a servant of God, and then Abimelech here as a ruler of Canaan, where they need to have that agreement na kung saan ay walang saklawan ng posesyon, na kung saan ay mayroong kasunduan po na kinikilala na mayroon po ikaw ang nagmamay-ari nito. Okay, so mayroon pong segregation sa mga ari-arian. Kung spiritual, yeah, you are recognized to be a leader of that spiritual thing. Now, dito po sa civil na kabahagi po sa government ay mayroon din dapat na kung saan may hiwalay po na kasunduan, na kung saan ay nagkaroon po ng kasunduan itong dalawang panig na walang gulo na mangyayari. So yan po yung kabahagi dito sa ating pinag-aralan sa biblical history, na ito po ay mapapansin natin na we need also to have that kasunduan na walang lamangan, wala pong yung violation of the human rights. So it is actually the foundation of Bible history, na mayroon din pong human rights na nangyayari po dito, na nagkaroon ng kasunduan na sana ay hindi po basta-basta lang na gamitin mo isang bagay na hindi po walang permission mula doon sa author or sa may-ari po ng possession na yon. Okay, so yan po yung bahagi dito sa ating pinag-aralan. Last po na part ay verses 32 to 34. Pagkatapos nilang gumawa ng isang tipan sa Beersheba, tumindig si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo at bumalik sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy ng tamarisko sa Beersheba, at doon ay tinawag ang pangalan ng Panginoon, ang walang hanggang Diyos. At si Okay. Abraham ay tumira ng maraming araw bilang isang dayuhan sa lupain ng mga Filisteo. Okay, so dito na po mga kapatid, yung
background sa biblical history na Abraham also stayed in the land of the Palestine, okay? Mga Palestino. Kaya nga po itong present na mga pangyayari po sa Israel, it has a significant event din sa history, mga kapatid, na yung Gaza kasi yan po ay may land of Palestina o Palestino, na yan ngayon ang mga hidwaan po dyan. And this is a part also of experience of Abraham, na kung saan ay mayroon pong tinayo na parang memorial place, na kung saan si Abraham mismo ay planted a tamarisk tree in Beersheba after the successful treaty. Ay mayroon ka treaty. Kaya yun po yung ngayon ay may mga treaty din po. May mga treaty din na ginaganap o ginagawa po yung mga nasyon, ano, na magkasundo sila na walang awayan, walang hidwaan na ganito. Yan po ang actually yung Israel po ay nagkaroon din po ng treaty yan sa mga Palestina. So yun po yung paulit-ulit na nangyayari po sa kasaysayan, ano. Abraham did something that looked forward to coming decades and generation. A tamarisk tree takes a long time to grow, but Abraham knew God had promised the land to him and his descendants forever. Kaya yung tinanim niya yon, yun po ay palatandaan na itong lugar na ito ay pinangako ng Panginoon. So called on the name of the Lord, the everlasting God. Even though this time of conflict in his family and among his neighbors, Abraham kept a real walk with God. Conflict did not drive him away from God, but he allowed it to push him closer to the Lord. So yan po, mga kapatid, na bagamat may duaan po ang mayroong problema sa civil possession, kasi yun na nga po ay nagkaroon ng paggamit ng kanyang possession or lugar na walang paalam, kaya sinita niya po si Abimelech bilang ruler ng bayan, na kung sana ay hindi mangyari muli, na itong aking pag-aari ay wag nyo namang lapastanganin, ano. So yun po yung treaty nito ay muling paulit-ulit na nangyayari po. At ganun pa man ay si Abraham po ay hindi po it did not drive him away from the Lord, but he strengthened. Nagkaroon po ng matibay na ugnayan po ang Panginoon kay Abraham. Kaya tinawag ni Abraham ang Panginoon dito everlasting God, because he has promised this land to him. Kaya kinikilala na po ni Abraham yon. At parang nakita natin po dito na tumitibay na yung pananampalataya ni Abraham. Kaya dito sa sunod na linggo, atin po mapag-aralan, matistingan po yung pananampalataya ni Abraham, kung ito po ba ay na talagang tumimo sa kanyang puso ng pagtitiwala sa Diyos. Okay? So yan po yung bahagi na ating pong subaybayan next week, na kung saan ay chapter 22. Doon po makikita natin na matestingan po talaga yung pananampalataya ni Abraham, ano, na kung saan dito ay makikita natin na sa kabila ng mga nakalipas na mga pagkukulang at pagkakamali ni Abraham, ay dito ngayon sa final or sa pinakamatindi, yung mga nangyari po sa nakalipas ay paunti-unti po yun na nag-shape ng character ni Abraham. Kaya sa atin din po ay meron din po, mga kapatid, makakaranas po tayo ng konti, malampasan natin yan, darating yung malaki hanggang ang final po na makabuelo po ang ating buhay na may full trust in the Lord. Ito po ang ating matunghayan next week, na kung saan ay matunghayan po natin, makita natin kung paano po si Abraham ay nag-prove ng kanyang sarili by God's grace, na nandun na po yung kalakasan at
tibay ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Okay, any reaction po dito sa ating pinag-aralan ngayong umaga? Yes, Sister Susan, Magandang welcome. umaga po sa inyo Magandang at umaga po. bawat isa po. Yun pong napakahalaga po ng mensahe ngayon, yung pong Opo. violation of human rights. Opo. Doon meron pong karanasan akong i-share. Opo. Noong pong COVID ay nag-order na po dito ang pamahalaan. Lahat po ay tuturukan. At kami po, ang simbahan na lahat po ng member, wala pong naturukan. Mhm. Dahil pinanghawakan po namin, yun pong human rights na ibinigay po ng government Mhm. na hindi tayo pwedeng Pilitin. gawin ang labag sa ating kalooban. Mhm. Dahil pinalam po ng Diyos kung bakit. Kaya nindigan po kami, meron po kaming teacher na isa na lang ang natira, 4 po sila dati, pero tumawid na po yung 3. At po siya, nagsalita po siya ng natutunan po niya sa simbahan. At salamat po sa Lord na yung tinuro ng Lord sa amin na paninindigan sa pananampalataya. Nakakatuwa po na ang salita kanina ay yun pong tumitibay na sa faith si Abraham. Opo. At yung pong pagtitibay ng faith ay nakikita ng buong bayan na Opo. kinaroroonan. Dahil bago po mangyari yan sa amin, pinatawag na po kami ni Mayor. Dahil nagkaroon po ng issue kami, inilagay kami dito po sa FB. Nakarating sa iba't ibang bansa ang mukha naming mag-ina dahil kami raw po ay humihingi ng pera pagkatapos bawat lugar ng Pulilio Island dahil ayaw po nila kami mag-ibanghelyo dito. Dahil pioneering po yung dati at ayaw po nilang ma-reach namin ang buong Patanungan. Kaya gumawa po sila ng sumbong kay Mayor na kami po ay ganun ang mga pag-uugali. Kaya yung pong provision ng God ay ipinakita po niya na kailangan, dinala po namin yun sa krami at nagsuri po lang kami kung sino po ang gumawa at natuklasan po namin ay simbahan, born again Christian. Kaya grupo po sila, napakadami nila. Pero nag-usap po kami ng anak ko after pupunta kami ng krami. Dahil nagtuturo po ako noon ng Word of God ng COVID. Yung pong kapangyarihang binigay ng Diyos ay pumunta po ako ng krami. Yung na-aksidente na po ako noon, ang ibinigay po niya sa akin ay salamat po. Magkaroon po kami ng ID na magkaroon kami ng security para makapagturo. At doon ko po nalaman yung pong mga batas na para sa human rights. Kaya nang makita ko po noong panahong iyon, ang ginawa sa amin ay para masira ang gawain, maging kaaway ko sila, ay nagturo po ang Diyos sa aming mag-ina na mahalin sila. At bumalik po kami sa pulis, na nagtanong ang pulis, ano na po, tinulungan po kami ng pulis para po doon. Pero salamat po na nakangiti po kaming mag-ina dahil nag-usap na po kami na ipaubaya natin sa Diyos kasi kung magiging kaaway nila natin sila sa habang panahon, hindi na tayo makakapag... Tama. Kaya dapat po magkipagkasundo. Ano po? makipagkasundo po. Kami po yung nakipagkasundo sa pulis. Wala po kaming gagawing gulo. At ganun din po, nag-pray po kami, matagal din pong panahon. At last year po, yung prayer po yung nagkaroon ng katuparan, nagkaroon po ng unity ang mga pastors. Salamat po na tinuruan po kami ng Diyos. Mag-ina kung mga bagay na dapat gawin. At ngayon po, meron na pong ministerial dito na ako po yung naging secretary sa biyaya po ng Lord. Pero ngayon po ay hindi ko na po tinatayuan. At may associate po ako, nagkasakit po ako ng 8 months po ako nandiyan sa Tawid. Bago po ako makapunta sa Pasita, pinapunta po ako ng Lord doon dahil may tanong nga po akong napakadami. Kaya salamat po sa Panginoon na yung katotohanan na kahit may mga weaknesses na nakikita sa buhay natin ay sa mga pagsubok ay naroon yung
pagpapatibay ng pananampalataya. Pananampalataya po ang ni Abraham Opo. ay nakita po natin na ups and down. Pero salamat po na sa training ni God, nagsasanay po tayo mula po doon sa pinanggalingan kong lugar sa Lopez hanggang sa makatawid po ako dito. Ang dami po ditong pagsubok, pero salamat po na mabuti po sa amin ang nasa government, mabuti po sa amin ang mga tao. Dito't lagi po kaming nagsasabing magandang umaga po, magandang tanghali po, kahit po dito sa tindahan. Ganun po ang way ng living po namin, hindi po sarili namin. Salamat po sa Lord yung pagtuturo po sa Pasita na hindi sa sarili mong kakayahan, ay may kapangyarihan po. Kaya yung ginagawa po ni Abraham na may sarili siyang kakayahan, utay-utay na pong inaayos ng Diyos, nakakatuwa po, nagdire-reflect po iyon sa mga karanasan. Kaya salamat po, Brother Glenn. Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Pagkakaroon po ng tunay na pag tinatatag po ng Diyos, pinatitibay at pinalalakas ang faith. Basta't po fixed eyes unto Jesus, the author and the finisher and the perfecter of our faith. Kaya Amen. salamat po sa mensahe ngayon. Okay, so ito po ay binabalik ko po na Abraham makes a no hostility treaty with Abimelech. So, yan po mga kapatid, bagamat ganun ang nangyari, yes, we need to have this peace negotiation. Minsan mga kapatid ay talagang mayroon pong mga ganun na hindi man kagustuhan ng mga leaders sa rula, katulad po dito kay Abimelech, ay wala po siyang kalam-alam ng kanyang mga tauhan ay nagkuha na to doon sa balon ni Abraham. So ito po ay mga bahagi po sa human rights or the relationship sa community. So dito rin po pala sa Biblia, may mapagkunan din po tayo ng mga basihan kung paano po na rin sa ating community. So kaya dito sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay marami po tayong matuklasan, po mga kapatid. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon for this provision na binigyan po tayo ng pagkakataon na maka-learn po ng mga lesson dito sa ating pag-aaral. Okay, any additional pa po? Nalang ko'y pangutana. Good Sige morning po. sa Good morning po. Nagkalot man si anak ni Abraham. Katong iyang gikalot, maura ba gihapon ang gikalot ni Abraham o lahi na siya sa maulang nga yuta? Sa ating pagkakalam po ay yung siyempre sa tagal ng panahon ay makuan din yan, masisira yan, di po ba? At saka matatabunan or whatever. But the same place, yun po yung ating makuan dito na the same Beersheba na binabanggit po. Na kung saan man yung lugar, kung hindi man yan ang dating balon, pero at least makuan po natin, masigurado po natin na itong Beersheba na lugar ay kung saan ay naging popular, naging nagagamit po sa kasaysayan at katulad po ng anak niya, si Isaac ay nagdig din ng balon dyan. Siguro sa katagaran ng panahon, siyempre masisira yon at matatabunan or whatever na bakit nagdig muli. So yun po, katulad kay Jacob, yung kay Jacob, ang nadatnan niya po doon ay mayroon ng balon. Kaya mayroon pong historical na significance po dito na dito nagkaroon ng kasunduan dahil sa hidwaan na ginamit po yung balon ni Abraham na siyang nagdig. Tapos siguro nasira or whatever na nangyari po ay sinita ni Abraham si Abimelech na sana hindi mangyari. Kaya nagkaroon po sila ng treaty na walang hostility dito or yung violation of the possession of others na kung saan ay magkaroon lang ng kapayapaan na permission or whatever na ito po ang mga nangyari po dito sa biblical history. Okay, so salamat po sa contribution at mga katanungan sa ating mga kapatid na nais po magtanong o mag-add po ng inyong mga idea on something that will add or will inspire us as well, then you can just chat us
mag-kuan lang po, mag-leave po lang po na kayo ng comment ninyo. If you like this video, you like and share to others as well so that tayo po ay makabigay din po ng pakinabang para sa iba. Okay? So, para po sa ating pagtapos ay tayo po ay manalangin. Okay? Ako na lang po ang manalangin. Tayo po ay manikluhod. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama, kami po ay lubos nagpapasalamat na kayo po ang nag-ingat sa amin. At salamat po sa karunungan na inyong pinagkaloob sa amin na dito po ay makikita namin sa buhay ni Abraham na kung saan ay mayroong kapayapaan at patuloy na nais niya po na magkaroon po ng understanding within the community na sana po ay tulungan din ang bawat isa sa amin na pag may mga mangyari na paglabag or anumang mga conflict, Panginoon, tulungan nawa kami na maging peacemaker na magkaroon ng kasunduan at hindi lalala ang mga problema kundi patuloy na ang kapayapaan at pagkakilala po sa inyo na kayo po ang nagpapala sa inyong bayan at makikilala din po ng mga aming kapwa sa palibot namin na makita na kayo po ang siyang Diyos na siyang nagpapala sa amin. Kaya't amin pong inasahan na patuloy kayong aming gabay sa aming pagpapatuloy po next week. Naway tulungan ng bawat isa na sa aming pagbalik next week, Panginoon, ay dagdag na karunungan at mga inspirasyon ang amin pong matutunan dito sa serie ng aming pag-aaral sa biblical history on the book of Genesis. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid and bless each one of us, and thank you so much for today. And if there's some things that we have not mentioned today, we know that you know even before we speak, oh God. You know our needs, you know our plans, you know everything, oh God. So we submit everything to you because of your love to us, oh God. We continue on believing and trusting in you. Ito po ay aming dalangin at aming inaasahan na matanggap dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po at God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Sa Maraming inyo. salamat po sa inyong lahat. Amen. Salamat. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I
Okay, God bless you and bye-bye. Bye-bye po. Salamat po sa awit. Thank you, Lord.